lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, labis na lang ang tuwa ng netizen sa viral video ng Aspi na ito. Makikita kasi na sa kabila ng kanyang laki at sigla, isang insekto lang pala ang magpapatiklop dito. Walang iba kundi isang langaw. Ang reaksyon ni Kikay, sama-sama nating panoorin sa trending report ni Millie Borja. Sa karamihan, ang langaw ay isang karaniwang insekto lang. Ngunit para sa Aspi na si Kikay, ito ay isang kaaway na dapat iwasan. Isang nakakaaliw na video kasi ang nag-viral sa social media kung saan makikita ang 2 taong gulang na Aspi mula Dasmariñas, Cavite na nagtatago sa likod ng unan sa tuwing may makikitang langaw. Ayon sa kanyang fur parent na si Beng Aquino, mula pa nung tuta si Kikay, takot na raw ito sa langaw. Tuwing makakakita ng isa, agad itong tatabi sa kanya para magtago na animoy may paparating na malaking peligro. Hindi lang una ng pinagtataguan ni Kikay, kung minsan, nagtatago ito sa likod ng pinto o kaya naman ay lumilipat ng kwarto. At sa kabila ng kanyang laki at sigla, hindi ito lumalaban at hindi rin aalis sa kanyang pinagtataguan hanggat hindi nakikitang napatay na ang insekto. Dahil sa kanyang kakaibang ugali, agad nakahatak ng libu-libong views, likes at comments ang video ni Kikay. Maraming netizens din ang napatawa at nakarelate sa takot ng aspin sa maliit na insekto. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating sunod na viral story, ngayong umiinit na muli ang panahon, bukod sa tubig, hinahanap na rin ng mga Pinoy ang sarap at tamis ng sorbetes bilang panangga sa init. Pero bukod sa panahon, kinuha na rin itong oportunidad ng bayan ng Occidental Mindoro para gumawa ng ice cream bilang solusyon sa overproduction ng sibuyas. Imbis kasi na chocolate cheese at ube flavor, ay ginawa nila ito ng onion flavor. Ano naman kaya ang lasa? Alamin sa report ni Dustin Bayog. Kilala bilang panahog sa mga nilulutong ulam ang sibuyas, katambal ang bawang, kamatis at iba pang panggisa. Ngunit sa bayan ng Oriental Mindoro, kung saan naharap sa krisis ng overproduction ng sibuyas, ay nakahanap sila ng kakaibang paraan upang hindi masayang ang mga ito at kumita pa rin ang mga sumasakal nito. Sa halip na gamitin sa pagluluto, ay gumawa ang Occidental Mindoro State College o OMSC ng isang onion-flavored ice cream. Nabuo ang ideyang ito sa isang pag-aaral ng grupo ni Technology Transfer Officer Arvin Jonathan Flores na kaya palang gawing flavor sa ice cream ang sibuyas. Patunay daw ito na hindi na lamang sa savory dish ginagamit ang sibuyas, kundi pati na rin sa desserts kung saan mahilig ang mga Pinoy. Pero bukod sa ice cream, ay gumawa rin ang grupo ng ilang onion-based products tulad ng pandesal, vinaigrette, wine at paste na kasalukuyang tinitinda lamang sa paaralan. Patunay din daw ito na maraming oportunidad sa sibuyas na maaari pagkakitaan bukod sa pagbebenta lamang ito sa mga palengke. Noong 2024 ay sinabi ng Department of Agriculture o DA na bumaba ang farm grade price ng sibuyas sa Oriental Mindoro dahil sa oversupply na aabot lamang ng 25 pesos hanggang 33 pesos kada kilo. Sa ngayon, isinasapidal pa ng OMSC ang labeling ng onion ice cream, kabilang ang nutritional facts at ang shelf life nito bago opisyal na ialok sa publiko. Paniniyak na grupo na marami ang natuwa sa lasa nito na kakaiba at para sa mga nais matikman ay mabibili sa OMSC Food Processing Center sa Barangay Murta, San Jose Occidental, Mindoro. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending na kwento, kinatigan online ang mga larawan ibinahagi ng isang netizen mula sa GPS navigation app na Google Maps, kung saan nakuhanan ng litrato ang kanyang namayapang lola.
na tila buhay na buhay ang kanyang mahal sa buhay. Ang kwento ng pagmamahal ni Lola Nieves sa kanyang mga apo, panoorin sa Trending Report ni Rose Babiera. Ang nakakalipas ng mapayapa ang lola ng isang dalaga mula sa Batangas. Ngunit dahil sa isang application, tila nananatili itong buhay hindi lamang sa kanyang puso at isipan, kundi sa kanyang paningin. Sa ibinahagi kasing mga larawan ni Isabel Cabalag online, makikita ang kuha ng GPS navigation app na Google Maps noong taong 2019. Sa kanilang street, tanaw ang kanilang bahay. At sa mga larawang ito, na dapat ay magpapakita lamang ng tanda ng lokasyon at direksyon, ay kapansin-pansin ang isang matanda na nakaupo sa isang maliit na kubo sa garahe ng kanilang bahay. Ito ay si Lola Nieves, ang lola ni Isabela, na pumanaw din noong taong iyon sa edad na 75 dahil sa sakit sa puso. Ayon kay Isabel, ang mga larawang ibinahagi ay higit pa sa larawan dahil ipinapakita nito kung paano maging lola si Lola Nieves at ang pagmamahal niya sa kanyang mga apo. Kwento kasi niya, lagi raw nag-aantay ang kanilang lola sa kanilang lahat na makauwi mula sa eskwela sa eksaktong pwestong iyon. Aniya kapag alam ng matanda na uuwi siya tuwing weekend, ay nakaabang na ito agad sa labas ng kanilang bahay. Lumaki si Isabel na nakasuporta ang kanyang lola sa kanilang pag-aaral at isa ito sa unang ipinagdiriwang ang kanyang mga panalo sa mga kompetisyon na sinasalihan bilang mag-aaral. Kaya naman, itinuturing ng dalaga ang mga larawang ito na magandang paalala ng pagmamahal ni Lola Nieves sa kanila. At kasama naman ni Isabel na magbalik tanaw sa mga alaalang ito ang mga netizen na hindi napigilang maiyak at alalahanin ang kani-kanilang mga lolo at lola na namayapa na o ang ilan ay malayo sa kanila. Ayon nga sa isa, ang pagmamahal ng isang lola ang isa sa mga uri ng pagmamahal na walang hinihiling na kapalit. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating sunod na viral story. Kasabay na nagdaang National Women's Month, hindi maikakaila na maging sa ibang bansa ay namamayagpag rin ang galing at talino ng mga Pinay. Yan ang matapos i-post sa official Instagram account ng prestiyosong paaralan na Harvard Law na ang kauna-unahang nagtapos sa kanilang institusyon ay isa pa lang Filipina. Kilalanin si Attorney Erlinda sa Trending Report ni James Galange. Mula noon hanggang ngayon, patuloy na namamayagpag ang galing at talino ng mga Pinay sa iba't ibang larangan na nagbigay ng pagkilala sa bansa. Kasabay kasi na pagdiriwang ng International Women's Month, ibinahagi ng prestiyosong paaralan ng Harvard Law sa kanilang Instagram account ang kauna-unahang babaeng nagtapos sa kanilang institusyon na isa pa lang Filipina. Siya ay si Attorney Erlinda Ignacio Espiritu na nagtapos ng Master of Law sa Harvard Law School noong 1951. Ayon sa naturang post, na-inspire umano si attorney na pasukin ang mundo ng pag-aabogasya sa pamamagitan ng kwento ng alamat ng Knights of the Round Table na nagtatampok ng pagtatanggol sa mga naapi at walang kalaban-laban. Aniya, inahalin tulad niya ito sa sitwasyon ng kababaihan noon sa Pilipinas na ituturing bilang pinakamababang estado at nakatali sa papel ng pagiging may bahay lamang. Kasagsagan din noon ay kalawang digmaang pandaigdig kung kaya't kakaunti lamang ang nabibigyan ng oportunidad na makapag-aral, lalo na't pagkakataong aralin ang batas. Pero bago ito tumapak sa Harvard Law, nagtapos muna si Attorney Erlinda sa Manuel L. Quezon School of Law noong 1947 at isa sa mga kauna-unahang babaeng abogado sa Pilipinas. Kalaunay, iniwan rin niya ang kanyang legal na karera at naging presidente ng kanilang family-owned business na Rural Bank sa loob ng halos 32 taon, habang patuloy na gumagawa ng pro bono legal works hanggang 2006. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating huling trending story, nagmisulang Pokemon Master ang lalaking ito dahil kinumpleto lang naman niya ang Kanto Pokédex, hindi sa laro kundi sa totoong buhay. Ito'y matapos niyang i-flex sa social media ang 151 tattoos katumbas ng bawat Pokemon mula sa kauna-unahang henerasyon ng naturang series. Silipin ang pangmalakasang tattoo ni Thomas sa Trending Report ni Arnold Herrera. Pikachu! Pikachu! Pika! 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 Pika!
Pikachu! Pikachu! Marahil walang bata o matanda ang hindi nakakakilala sa munting karakter na ito. Siya si Pikachu, ang dakilang partner ni Ash Ketchum, isang Pokemon trainer na nangangarap na maging isang Pokemon Master. Hindi maikakaila na malaking bahagi ng kabataan ng marami sa atin ang Pokemon. At matapos ang halos 3 dekada ay patuloy pa rin itong namamayagpag at tinatangkilik ng publiko. Sa pangarap na maging Pokemon Master, maraming avid fans ang patuloy na bumibili at nangongolekta ng Pokemon cards, video games, at samot-saring display figures. Pero ibahin nyo ang binatang si Thomas na mistulang kinumpleto ang Pokédex, hindi lang sa laro, kundi sa totoong buhay. Sa kanyang kanang braso, nakaukit lang naman ang 151 maliliit na tattoo, katumbas ng bawat Pokemon, mula kay Bulbasaur hanggang kay Mew na bumubuo sa unang henerasyon ng hit Japanese media franchise. Sa online post ng isang Canada-based tattoo artist, ibinahagi nito ang mabusising prosesong inabot nila ng kanyang kliyente upang tiyakin na mapagkakasya nila ang bawat kanto Pokemon sa braso ni Thomas. Dagdag pa nito, kung gaano katagal silang nag-stencil ng disenyo, ganun din daw katagal ang inabot ng paglalagay ng tattoo. Pagbibida pa ni Thomas, nilaro at tinalo niya ulit ang Pokemon Blue matapos ang napakaraming taon bago makumpleto ang kanyang Pokemon Tattoo Sleeve. Taong 1996 nang lumabas ang first generation ng Pokemon, habang 2022 naman nang ilabas ang ika-9 at kasalukuyang henerasyon nito. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin, at follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.